Hello po, this is Nahem sa Yuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Sa pagkakataong ito na andito na po tayo sa concluding part ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At ito po yung chapter 6. At ang video ito ay bibigyan natin ng title na Magtiwala sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng sagana. At ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral na banal ng salita. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa chapter 6 ng sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At bago natin puntahan po yung chapter 6, ay puntahan po na natin yung nakaraan nating video. At itong nakaraan nating video ay binigyan natin ng titulo na Ang Namumuhay sa Mga Kalayawan, Bagamat Buhay ay Patay. Ito ay yung nabasa natin doon sa 1 Timothy o unang Timoteo, Kapitulo 5, talatang 6, ng ang dating Biblia na nalimbag noong 1905 at ganito po ating mababasa. Darapat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Itong pananalitang ito ni Apostol Pablo na sinasabi niya ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay, ito ay pwedeng maiangkop sa lahat ng lahat ng tao, bata, mapamatanda, mapalalaki o mapababae. Pero itong sinabi niyang ito ay ipinatungkol niya doon sa mga babaeng bao o mga babaeng sinusuportahan ng iglesia na nabubuhay sila sa kalayawan. Sayang yung tulong na inaibibigay sa kanila ng iglesia, nagiging tamad sila, nagiging chismoso sila, at nabubuhay sila ng kalayawan. At kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na kung kayo nabubuhay sa kalayawan, bagamat kayo ay buhay, ay patay. At ito rin ay ipinakikita rito yung dalawang buhay ng tao, no? Meron kasi buhay ang tao na physical at meron ang taong buhay na spiritual. At dito, bagamat siya ay nakikita physical na buhay, pero ang kanyang spiritual ay patay na. Okay? So, ito tinalakay natin doon sa chapter 5 ay may kinalaman sa babaeng bao, no? Na ang babaeng bao dapat talagang tulungan. Pero kung merong mga pamilya naman siya na may nakakagaang sa buhay o maganda naman ang buhay at kaya naman suportahan yung kanilang mga babaeng bao, wag na nilang iatang sa iglesia. Pero yung mga tunay na babaeng baong nangangailangan, binigyan ngayon niya ng qualification o listahan. At yun ay makikita natin dito sa illustration. Kinuha lang natin po itong illustration ito doon sa chapter 5. At ang sabi nga doon ay yung qualification of widows to be enlisted to be helped. No? At ito nga, she is over 60 years old. Senior citizen at po siya. Dapat, she has been faithful to her husband. Na she is well known for her good deeds such as bringing up children. She is showing hospitality. She is washing the feet of the Lord's people. Noong kasi ugalian nila yon, yung paghuhugas ng paa. At ang mga babaeng bao ay nakalista para sila ay tulungan. Ito yung naglilingkod na sa iglesia, no? Na sila ay naghuhugas ng paa ng mga tao ng Diyos, no? She is helping those in trouble. Now, she is devoting herself to all kinds of good deeds. So, ito yung mga qualification na inilagay ni Apostol Pablo kay para sa iglesia, para sa mga babaeng bao na ililista nila para sila ay tulungan. Siyempre, mayroong mga kung hindi papasa dito sa qualification ito, hindi sila matutulungan. Lalo-lalo na yung mga babaeng bao na meron namang kakayahan yung kanilang anak na matulungan sila o yung buong pamilya na matulungan sila, wag na nilang iasa sa iglesia. At tinalakay rin doon yung sa mga elders, no? Lalo na yung mga elders na
bukod sa pagiging elders, na alam naman natin ang tungkulin ng elders ay yung pangalagaan ng kanilang sarili at ang kawan, at ang mga mangaral naman ay pangalagaan ang sarili at ang turo. Itong mga elders na to na bukod sa inaalagaan nila ang kawan ay sila po ay nagtuturo pa, dapat ito ay mabigyan ng karapatan katapatang sweldo, no? Yung kanilang ibig sabihin sila rin ay tutulungan ng iglesia, no? At yun nga sabi doon sa unang Timoteo kapitulo 5 talatang 17, ang sabi, ang matatandang pinuno, yung mga elders na mahusay mamahala sa iglesia ay karapat dapat sa dobleng parangal, lalo na ang mga nagsisikap sa pangangaral at pagtuturo. So bukod sa pagiging elder ay ginagampanan nila yung pagiging evangelista rin, no? At pagiging preacher, na sila ay nangangaral at sila ay nagtuturo, at sila ay dapat rin na masweldohan tulad ng mga pangkaraniwang mga preacher sa loob ng iglesia ng Panginoon. At yan po yung pagre-review natin doon sa nakaraan nating video, at ngayon po ay pupunta na tayo sa chapters 6 at babasahin po natin yung verse 1. At ganito po ating mababasa. All who are under the yoke of slavery should consider the masters worthy of full respect, so that God's name and our teaching may not be slandered. So dito nagbabala si Apostol Pablo kay Timothy, na sinasabi niya dapat igalang ng lubusan ang mga alipin ang kanilang Panginoon, upang hindi lapastanganin ang pangalan ng Diyos at ang mga turo. Binibigyan ng babala ni Apostol Pablo si Timothy na sabihan yung mga alipin. Yung sinasabi dito pong alipin, o sa English ay slaves, sa panahon natin ngayon ay yung pong mga naglilikod, yung mga kasambahay na mga katulong sa bahay, at yung mga drivers, no, na naglilingkod sila ay sineswelduhan ng kanilang amo para sa kanilang gawain, no? Sila yung noong panahon na yon ay nabibili yon, nagiging pag-aari ng isang mayaman ang bumili ng alipin at maglingkod sa kanyang tahanan. Sa ngayon hindi na po uso yung pag-aalipin, kundi isusweldohan na lang yung mga tao maglilingkod para sa iyo. At sinasabi nga, itong mga selduhang ito na merong mga amo o may mga boss ay dapat nilang igalang yung kanilang boss, no? Para sa ganon, hindi malapastangan yung pangalan ng Panginoon at hindi rin malapastangan yung aral. No? Siyempre, ganun nga nangyayari. Kumisa sabihin, Kristiyano ka pa naman, di ba? Nagnakaw ka. Kristiyano ka pa naman, hindi ka tunay na naglilingkod, no? Hindi mo tinatapatan yung sweldong ipinasusweldo sa iyo. So, siyempre, ang nababastos doon, no? Ang nalalapastangan rin doon, yung nire-representa mong Diyos at yung nire-representa mong aral. Okay, so sa verse 2, ganito ating mabasa, those who have believing masters should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their slaves. These are the things you are to teach and insist on. Sabi niya po sa Pablo, ito naman may kinalaman doon sa parehong mananampalataya, no? Yung alipin at yung master, o yung katulong at ang kanyang amo. At ang sabi ay ganito, at kung ang amo nila kapwa mananampalataya,
hindi dapat mawala ang kanilang paggalang dahil sila ay magkapatid sa pananampalataya. Magkapatid sila kay Kristo. Dapat pa nga nilang mas husayin ang kanilang paglilingkod dahil ang pinaglilingkuran nila ay mga minamahal na kapatid. Ang mga ito ang dapat mong ituro at bigyan diin sa mga tao. Alalahanin natin ang purpose ng pagsulat ni Apostol Pablo kay Timothy ay maituro ni Timothy ang dapat ugaliin ng lahat ng member ng Iglesia ni Kristo sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay. So, iniisa-isa ni Apostol Pablo yung ina-itemize, no? Yung mga bagay na dapat gawin ng bawat miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Tulad nito na nabanggit doon sa relationship ng amo at ng boss. Okay? O ng boss at ng kanyang katulong o ng kanyang manggagawa. Okay, so 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 5, ganito naman po ang ating mabasa. If anyone teaches otherwise and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, they are conceited and understanding nothing. They have an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talks, evil suspicion, and constant friction between people of corrupt mind who have been robbed of truth and who think that godliness is a means to financial gain. Sa Tagalog, ay sinasabi na ang sino mang nagtuturo ng ibang aral. Lalahan natin sa unang kapitulo pa lang ay binanggit na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit sumulat si Apostol Pablo kay Timothy na may mga taong nagtuturo ng ibang aral na hindi nila kaya patunayan kanyang iniaral. At kaya nga, sinabi dito ng Apostol Pablo, sino mang nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa tunay na salita ng ating Panginoong Hesus Kristo at katuruang ayon sa banal na pamumuhay, siya ay nagyayabang at walang nalalaman. Okay? Mahilig siya sa mga pagtatalo tungkol sa mga salita na nauuwi sa inggitan, alitan, paglalait, masamang hinala, sa pagsabay ng mga taong marumi ang pag-iisip, ayaw kumilala sa katotohanan, at nag-aakalang ang banal na pamumuhay ay paraan na pagyaman. So dito sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung mga taong mahihilig doon sa mga diskusyon, pagtatalo-talo, pagdidibate-bate, pero wala namang alam. Itong mga taong ito, ang kanilang kaisipan, kaya sila nagtuturo at nakipagdibate-bate, para lang makinabang. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, doon pa lang sa unang kapitulo, sinabi niya, they want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. Gusto nila maging maging guro ng kautusan, pero hindi naman nila alam yung kanilang kanilang pinatutunayan. Kaya lang nila namang gustong maging guro ay dahil doon sa kanilang pakinabang. At marami, maging sa panahon natin ngayon, ay merong mga nagtuturo para sa kanilang pakinabang, hindi para maituro ang tamang katuruan ng banal na kasulatan. Okay, so sa Tagalog, muli binasa na natin kanina, at pupunta tayo sa 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8. Ganito ating mabasa. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it.
But if we have food and clothing, we will be content with that. Sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, para doon sa mga nagre-request sa akin na Tagalogin ko rin yung pagbasa ng banal na kasulatan, ang sabi doon, subalit ang banal na pamumuhay na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at pag alis dito, wala rin tayong madadalang anuman. Kung tayo'y may pagkain at damit, sa mga ito'y dapat na tayong masiyahan. Sana makontento tayo, sabi ni Apostol Pablo. Total, alam naman natin talaga ang tunay na pamumuhay. No? Ito'y real talk. No? Na nung dumating tayo dito, wala naman talaga tayong dala, no? Nung isinilang tayo ng ating mga magulang. At sinabi niya, Apostol Pablo, kapag umalis ka naman at namatay ka, wala ka ring dadalhin. At yan ay katuruan na mababasa natin doon sa Old Testament. Kagaya doon sa Ecclesiastes, no? 5:15. Ito ay si Solomon, sinabi niya ito. Ang sabi niya ay ganito, kung paanong siya lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating. Okay? At hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. So, si Solomon mismo, no? Si Solomon po ay ang taong humingi. No, ang kanya lamang hiningi sa Diyos ay karunungan, pero ang karunungan ito ang nagpayaman at nagpabandog sa kanya. Ito yung kanyang sinabi, no? Kung paanong siya ay lumabas, sabi niya, sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya ay dumating. Okay? At yan rin ang sinabi ni Job nung patuloy na siya ay sinusubukan ni Satanas. No, at namatay yung kanyang mga anak, alis yung kanyang mga pag-aari at nagkaroon na siya ng malubhang karamdaman at ang kanyang asawa, sinasabihan niya itakwil na ang Panginoon, no, at ang kanyang mga kaibigan sinasabi wag mo nang sampalatayaan ang Panginoon, pero ang sinabi niya doon sa Job Kapitulo 1 talatang 21, tulad rin ang sinabi ni Solomon. Ang sabi doon ay ganito, at sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, yun yung mga, kaya binanggit ito ni Apostol Pablo na ang mga bagay na ito ay para bigyan ng babala yung mga miyembro ng iglesia ng church, no, Iglesia ni Cristo na wag magumon sa sa pagpapayaman. Wag ubusin yung kanilang lakas, wag ubusin ang kanilang oras sa sa pagpapayaman, lalong-lalo na sa pagmamahal sa salapi. Kaya nga doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ganito ang ating mababasa. Ito'y babala doon sa mga kapatid na mayaman at patuloy na nagpapayaman dito sa mundo. Ang sabi ay ganito, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Hindi masama ang maging mayaman. Pero kung ikaw ay nagugumon na sa iyong pagyaman at naiiwan mo na yung pamumuhay espiritual, wala namang saysay yun. At yun yung binibigyan diin ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Walang problema sa pagyaman. Pagyamanin mo ang pisikal mong buhay. Pero wag mong kalilimutan, pagyamanin din naman ang isyong espiritual na pamumuhay. Na pagyamanin mo ang iyong pisikal, pagyamanin mo rin ang iyong espiritu.
Sa Tagalog, yung ating binasa po sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ganito ang ating mababasa sa Tagalog. Subalit ang mga naghahangad, yumaman, ay nauhulog sa tukso at sa bitag ng kahangalan at nakapipinsalang pagnanasa. Ang mga ito ang magtutulak sa tao sa kapahamakan. So, napapahamak yung tao. Kasi, kapag ikaw ay gumanda na ang buhay, kuminsan nakakalimutan mo na ang Diyos. Yan rin ay sinulat ni Solomon. Sabi niya, wag mo kong gutumin, baka kita kalimutan. At wag mo rin naman akong bigyan ng kasaganaan na sobra-sobra na ikaw ay hindi ko na maalala. So, kinakailangan balanse. Buhayin mo ang iyong pisikal na pamumuhay, buhayin mo rin ang iyong espiritual na pamumuhay. At dito sinasabihan ng Apostol Pablo si Timothy na ito yung sabihin niya doon sa mga sa mga miyembro ng iglesia na sila ay mag-ingat sa kanilang pagpapayaman. Okay, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, ganito ating mabasa. Sabi niya, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Tinumbok na ni Apostol Pablo. Walang masama na ikaw ay magkamal ng salapi. Walang masama na ikaw yumaman. Pero kapag walang masama sa pera pero yung pagmamahal sa pera at maging alipin ka na ng pera, ito ngayon ang nagiging daan para sa mga masasamang bagay. Okay, sa Tagalog sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kapighatian. Nakuha po natin yun. Walang problema sa salapi. Pero kapag ikaw ay nagmamahal na sa salapi at sobrang na ng pag-ibig mo sa salapi, wala ka nang inisip kundi kumita ng salapi, at yung mga salaping iyong kinikita ay ginagastos mo sa mga walang kapararakang bagay, nawawala ka na sa pananampalataya. Yung mga taong gumon sa pagkita ng pagpapayaman sa kanilang sarili, nakakalimutan na yung kanilang espiritu na buhay. Wala na nga religion yung mga taong ito. Hindi na nga nakikita sa church. Hindi na nakikihalubilo sa mga tao ng Diyos. At mas mahigit na binibigyan nilang oras ang makahalubilo ang mga tao sa sanlibutan. Kalayawan. So, sa 11, Timothy chapter 6 verse 11, o 1 Timothy chapter 6 verse 11, ganito ating mabasa, but you, man of God, at sinusulatan ni Apostol Pablo si Timothy po yung tinutukoy niyang man of God, but you, man of God, flee from all these, and pursue righteousness, pursue godliness, pursue faith, pursue love, pursue endurance, and pursue gentleness. Yan, sabi ng Apostol Pablo, yung pagmamahal sa salapi, iwasan mo ito. Iwanan mo ito. Sabi niya sa Tagalog, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito, yung pagmamahal sa salapi. Pagsikapan mong mamuhay sa katuwiran, pagsikapan mong mamuhay sa kabanalan, pagsikapan mong mamuhay sa pananampalataya, pagsikapan mong mamuhay sa pag-ibig, pagsikapan mong mamuhay sa pagtitiis, pagsikapan mong mamuhay sa sa kahinahunan. Tingnan na po natin dito po sa illustration para malagum natin yung mga nabanggit na mga salita ni Apostol Pablo
para kay Timothy na iwasan ang love of money na at mamuhay na ng tama. Sabi dito, flee from the love of money. Na ito po yung illustration. Sabi dito, pursue righteousness, yung katuwiran, godliness, yung kabanalan, faith, yung pananampalataya, love, yung pag-ibig, endurance, yung pagtitiis, gentleness, kahinahunan. Ito yung dapat ipamuhay. Hindi lamang ni Timothy, kundi ng buong iglesia ng Panginoon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sa pagsabihan mo yung mga mayayaman na yan, huwag masyadong maging sobrang mahalin yung kanilang yaman, no, at kalimutan yung kanilang spiritual na pamumuhay. Iwasan ito, kundi dapat manatili sa kanya yung righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Okay, so 1 Timothy chapter 6 verse 12, ganito ating mabasa. Fight a good fight of faith. Ayan. Ito, madalas kinuquote ito eh. Fight a good fight of faith. No? Pag kinote ito, para bang, makipagdebate ka. Ipaglaban mo yung pananampalataya. Hindi po yun. Ito'y may kinalaman doon sa iyong pamumuhay. Na, ano ngayon kung magaling ka makipagdebate, pero ang pamumuhay mo hindi mo naman nababantayan. So, ito ay may kinalaman sa pamumuhay. Yung fight a good fight of faith. Muli ko basahin, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith, take hold of eternal life, to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Sa Tagalog, ang sabi, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya. Sinabing ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya, ipaglaban mo mabuti yung tamang pamumuhay. Okay? Yung natutunan mo, yung sinasampalatayanan mo sa banal na kasulatan, na yung nabasa, na natutunan, ipamuhay mo yun. Ibig sabihin, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na siyang dahilan ng pagkatawag sa iyo nang maipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Pansinin mo natin dito, pananampalataya, buhay na walang hanggan. Pag iningatan mo yung pananampalataya, ipaglaban mo yung pananampalataya, mapagkakawakan mo rin yung buhay na walang hanggan. Yan sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Juan Kapitulo 3, talatang 16. Ganito ating mabasa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito sinasabi ni Apostol ng ating Panginoon na sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pananampalataya, yun yung susi ng pagkakaroon natin ng walang hanggan. Kaya dapat nating ipaglaban ito. We have to fight a good fight of faith sapagkat kailangan natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay natin dito sa mundo, pangsamantalang, pansamantala lamang nating ipamumuhay. At yun yung madalas na binibigyan ng importansya ng mga tao. Nakakalimutan nila yung buhay spiritual, na yung buhay spiritual na yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Okay, sa 1 Timothy chapter 6, verse 3 to 16, ganito ang ating mabasa. So, kung napapansin nyo, kung minsan isang talata lang yung nailalagay natin dito po sa inyong monitor, kung minsan naman binabasa natin ng maraming talata kasi ang tinitingnan natin dito yung konteksto at yung sentence, construction ng sentence ni Apostol Pablo, no? So,
babasahin natin 13 to 16, ganito ating mabasa. Medyo mahaba-habang pagbabasa ito. Sabi doon, in the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made a good confession. I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about his own time. God, the blessed and the only ruler, the King of kings, the Lord of lords, who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen. Kung mapapansin mo natin dito po sa talatang ito, sa Tagalog ay binanggit na inutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na magbigay ng buhay sa lahat ng bagay at ni Kristo Jesus na naglagay o nagbigay ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti at may karapatan ang mga inutos sa iyo hanggang sa papakita ng ating Panginoon sa Kristo. So, alam natin na may pangako ang ating Panginoon sa Kristo. Nung umalis siya, sabi niya, sa bahay ng aking ama, mayroong mga tahanan, pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan at kung ako ay kung ako ay pagbabalik ko, kayo ay aking susunduin. At kung saan ako naroon, ay dapat dumo kayo. So, may pangako ang Diyos ng pagdating. At dito makikita natin, nabanggit ni Apostol Pablo na si Kristo ay nagbigay ng mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato. Ano yung mabuting patutuo sa harap ni Poncio Pilato na ginawa ng ating Panginoon Kristo? Natatandaan nyo, nag-usap si Poncio Pilato at ang ating Panginoon Kristo nung hinuli siya sa halamanan ng Gethsemane, pagkatapos ay binugbog siya, at pagkatapos ay iniharap siya kay Poncio Pilato at hinihiling ng mga Pariseo at ng iba pang mga kasama sa mga humuli kay Kristo na siya ay ipako sa krus, ay kinausap ni Poncio Pilato ang ating Panginoon Kristo in private. Nag-usap sila, real talk, nag-usap silang dalawa. At ang ating Panginoon Kristo ay nagbigay ng mabuting patutuo sa harap ni Pilato. At nakumbinsi si Pilato sa bagay na kanyang sinabi. Ano yung sinabi ng ating Panginoon Kristo? Sa John chapter 18 verse 36, ganito ating mabasa. Jesus answered, anong tanong ni Pilato? Are you the Christ? And this is what Jesus answered. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants will fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here. So tinatanong ni Pilato, ng ating Panginoon Kristo, ibinulong pa sa kanya. Ang sabi niya, ikaw ba ang Kristo? Ibig sabihin, ikaw ba ang hari? Sinagot ng ating Panginoon Kristo, oo, ako ang hari. Pero ang aking kaharian ay hindi dito. Okay? Ibig niya sabihin, kayo nag-ahari dito. Political kingdom. Meron kayong political kingdom, meron physical kingdom. Ako'y hari at meron ako kaharian, pero hindi physical, kundi spiritual. Not of this world. Not the same with this world. Yun ang ibig niya sabihin. Ang kanyang paghahari ay paghahari spiritual. Hindi kagaya ng paghahari ng mga hari na naghahari dito sa mundo. At dito nakumbinsi si Pilato. At sa kanyang pagkakakumbinsi,
anong ginawa niya? Hinarap niya sa mga Hudyo at sinabi niya, ito ang inyong hari. So, kumbinsido siya na si Jesus ay ang hari, pero hindi haring, lalaban sa kaharian ng Roma. Sapagkat ang kanyang kaharian ay hindi kagaya ng kaharian ng Roma o physical kingdom, kundi ito ay spiritual kingdom. Okay? Kaya nga nung sinabi niya, di ba, pinaalala niya po sa Pablo yung mga kay Timothy na yung mayayaman, mag-ingat. Magpapayaman ka dito sa mundo, tapos makakalimutan mo ang pagbibigay yaman sa iyong spiritual. Hindi dapat. Kaya nga sinabi niya ng ating Panginoong Kristo rin doon sa Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Ganito ating mabasa, ang ating Panginoong Jesus ang siyang nagsasabi nito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at makalawang at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, sabi niya, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. So, makikita natin, iba yung hindi natuturuan ng masalita ng Diyos. Iba yung mga taong ang kanilang pamumuhay ay nakapokus dito sa lupa. Dito sila nagpapayaman. Yung mga taong ang focus ay yung buhay espiritual at yung buhay nila sa kalangitan, hindi ito nagpapayaman physical, mas higit nilang pinagyayaman yung kanilang buhay espiritual. At ito yung mga taong sumusunod na sila ay nagtitipon ng kayamanan hindi sa lupa kundi sa langit. Okay? So, yun. Kaya nga itong mga sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy para doon sa mga nagpapayaman at nagiging mapagmahal sa salapi, mag-ingat sila. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Kristo ay nagsabi, huwag dito. Kung kayo magtitipon ng kayamanan, huwag dito. Sapagkat ito, magugunaw ang mundo, mawawala lahat ito. Kundi magtipon tayo ng kayamanan natin sa sangkalangit. Ibig sabihin, mas bigyan natin ng oras, mas bigyan natin ng pagkakataon, ibuhos natin ang ating lakas mismo doon sa pamumuhay espiritual at mag-ipon tayo ng kayamanan para sa langit. Okay, so 1 Timothy chapter 6 verse 17, ganito ating mabasa. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in their wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, which richly provides us with everything for our enjoyment. So, sa Tagalog ang sabi, utusan mo. Utos po ito. Sinasabi ni Apostol Pablo, iutos mo ito. Okay? Utusan mo ang mayayaman sa kapanahonang ito na huwag silang magmataas. Huwag silang magtiwala sa kayamanang lumilipas at pansamantala lamang. Sa halip, sabi niya, ay magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. At yun ang dapat rin natin gawin. Huwag tayong masyadong magpapakagumon sa yaman, pisikal, at nakakalimutan natin yung pagpapayaman espiritual. Ipagkatiwala natin sa Diyos na nasaganang nagkakaloob ng mga bagay para sa ating for our interest, for our good interest. So 1 Timothy chapter 6 verse 18 to 19, ganito ating mabasa. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for
as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Papansinin mo natin, di ba parehong-pareho na sinasabi ng ating Panginoon Kristo? Tingnan niyo sa Tagalog. Turuan mo silang gumawa ng mabuting, ng kabutihan, maging mayaman sa mabubuting gawa, maging mayaman sa, maging bukas palad, at namamahagi sa nangangailangan. Sa ganitong paraan sila ay makapag-iipon ng kayamanan para sa matatag na bukas upang magkamit ng tunay na buhay. So pag ito yung kanilang ipinamuhay, nakakapag-ipon sila ng kayamanan sa langit. No? So ang gustong paghandaan, o sinasabi ni Apostol Pablo rito, paghandaan natin yung buhay. Paghandaan natin yung bukas. At yung bukas na sinasabi niya, yung buhay. Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, na bibigyan tayo ng panibagong buhay sa sangkalangitan, yun yung dapat nating paghandaan. Okay? Sa 1 Timothy chapter 6 verse 20 to 21, ganitong ating mabasa. Timothy, sabi niya, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have opposed or professed, and so doing have departed from faith. Grace be with you all. So sabi ni Apostol Pablo, iwasan itong mga nagpapatawag na sila ay karunungan. Ito po, nung panahon nila, nagkaroon po ng mga mananampalatayang ang tawag sa kanila ay Gnostics. At ito pinaiiwas ni Apostol Pablo si Timothy sa mga ito. Iba po ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang salvation ay through knowledge at hindi through faith. At ito ay delikado. At ito yung nangyayari sa buhay natin ngayon. May mga mapagyabang alam na nila ang lahat. Na para ayun yung magliligtas sa kanila. Makikipagdebate. Kung minsan naman, tinitwist naman yung Bible sa kanilang pagdebate. Kasi ang mahalaga sa kanila, maipakitang sila yung nagtuturo ng tama. Kaya, kahit sa debate, gumagawa ng mga pandaraya. Na-influensyahan sila ng mga ito. Na ang kala nila, ang kaalaman, ang siyang magliligtas sa kanila. Walang problema. Kailangan natin ng kaalaman. Pero, hindi yung kaalaman o hindi yung ating natutunan ang magliligtas sa atin, kundi yung pagsasapraktika ng ating natutunan. Na ibig sabihin, tayo ay natuto sa ating pananampalataya. Basahin natin sa Tagalog ang sabi, Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, iwasan mo ang mga usapang walang abuluhan, o yung mga debate na yan, ang mga pangangatwiran ng huwad na kaalaman, dahil sa kanilang pagmamarunong, may mga taong nalihis sa pananampalataya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. So, ang tinutukoy dito ay yung mga Gnostics. Ano yung mga Gnostics? O yung doktrina ng Gnosticism. Sabi diyan, the term Gnosticism stems from the Greek word gnosis, meaning knowledge. For Gnostic, salvation could be achieved through knowledge and not through faith. Tayo, ang achievement ng ating pong salvation ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ang mga Gnostic, ang kanilang salvation, ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng karunungan, knowledge. Okay, muli natin basahin. The term Gnosticism stems from the Greek word gnosis, meaning knowledge. For Gnostics, salvation could be achieved through knowledge and not through faith. Gnostic belief resemble dualism, which is the view
that the universe is structured by two opposing forces, good and evil. So, yun yung dualism. Merong good, merong evil. Ang spirit ay good, ang matter ay evil. Kaya dito, nabubuo yung doktrina na nung panahon ng ating ng mga apostol, no, hindi sila naniwala na ang Kristo ay dumating, no, yung Diyos na naipangako ay dumating sa pagiging tao, sapagkat ang Diyos ay espiritu, siya ay good, hindi siya pwedeng maging tao na ang tao ay evil. Okay, so yun yung isa sa mga nagiging konsekwensya ng katuroang ito, na hindi nila napapaniwalaan na ang Diyos ay pwedeng maging tao. Sapagkat ang Diyos ay espiritu, siya ay good, hindi siya pwedeng maging matter o evil. So, yan po yung doktrina ng Gnostic. At dito, sa doktrinang ito, ay pinaiiwas ni Apostol Pablo si Timothy. At ito yung mga nakapasok sa iglesyang ito. Ang tinutukoy na iglesia na sinusulatan ni Apostol Pablo si Timothy ay ang iglesia ng Ephesus, na nagkaroon po doon na gusto nila mga guro pero hindi naman nila kaya patunayan sa banal na kasulatan yung kanilang itinuturo. Okay? Kasi madalas ang mga Gnostics sinasabi nila nakausap nila si Lord. At yan mga naririnig natin rin sa panahon natin ngayon, no? Hindi nila mapatunayan sa Biblia yung kanilang pananampalataya, ang kanilang binabaksakan at sinasabi sa tao, nakausap ko si Lord kagabi. At yun nga, itong mga Gnostics na ito, hindi nila kaya patunayan sa Biblia yung kanilang pananampalataya. Ang ginagawa nila yun nga, na nagkaroon sila ng special revelation from God. At dito natatapos yung chapter 6 ng unang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At sa susunod po na video na ating gagawin ay nandun na po tayo sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. At naniniwala po ako, ang inyong ka-learner, na kung paano niyo po ako sinamahan sa video ito, ay sasamahan po ninyo ako sa mga susunod na video na akin pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito para sa ganun marami pang maingganyo na manood ng video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na tulad na ipinag-uutos ng ating Panginoong Kristo, ay i-share po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At kung meron pa kayong mga suggestion, ay pwede nyo rin po ilagay sa comment. At sana po ay huwag nyo kalilimutan na panoorin itong mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe, pindutin nyo po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. To God be the glory.